Alright, mga kagala, alam niyo ba kung ano yung nakikita ko? Yan o. Yan, yun po yung ano natin, Mount Apo Summit. Dito sa Davao City in Cotabato, North Cotabato. So siya po ay in between, no, situated. So ibig sabihin ng mga kagala, hindi lang siya, I don't know, tama ba? Ang Mount Apo is Davao lang talaga siya o kasama ang Cotabato? Shared location, no? Well, kung ganun, edi sana i-claim din sa Cotabato ang Mount Apo, no? Sa North Cotabato, Kidapawan, mga Magpit area. Ganda lang mga hagala, no? So isa yan sa masasabi kong hindi ko may pagpapalit na view. Yung mga magandang mga man-made na mga view like mga esplanade, mga coastals, mga high-rise buildings, mga parks, open parks, mga lagoon, o ano pa ba, mga basta yung mga man-made na mga tourist attractions, no? So possible na possible na maganda din naman talaga, oo. Pero yan kasi pwedeng i-imitate, pwedeng gayahin, pwedeng kopyahin, di ba, ng ibang mga syudad, ng ibang mga bansa. Pero ito talaga yung hindi ko may pagpapalit sa lahat. Oo, na kumbaga something to be proud of. And I know for sure dito sa buong Pilipinas, lahat tayo mayroon tayo kanya-kanyang mga view ng gaya nito na talagang hindi siya magagayat na makokopya ng iba. For example, sa Bacolod City, sa airport pa lang, talagang nakaka-amaze, mapapawaw ka talaga sa kanilang view habang ikaw ay nag-aantay ng iyong aircraft na sasakyan papunta sa iyong destination. Kasi makikita mo doon ang talagang ewan ko anong bundok yun mga hagala. So pwede ko kayong pwede kayong manghingi ng link sa akin. Comment nyo lang dyan sa comment box para maibigay ko sa inyo ang link ng video natin. Tutukoy ko sa inyo kung saan tanaw na tanaw yung magandang bundok, bukid, no, ng Bacolod City. I mean Silay Airport, no. So Negros yun. I don't know kung Negros Oriental or Occidental. Basta ang ganda ng bundok nila na makikita mo siya while facing sa runway, while waiting sa yung aircraft na sasakyan papuntang destination, kung saan yung iyong destination. Tapos dito sa Davao meron kami ditong Mount Apo. Yan, ang ganda, di ba? Tapos sa Cebu naman meron silang Taps, tama ba mga hagala? Siraw, mga ganun. Basta yung makikita mo siya kapag ikaw ay nasa isla ng Mactan or nasa barko ka galing kang Bohol, makikita mo yung kanilang bukirin, no? Ang ganda talaga ng kanilang mountain area din sa Cebu. Para siya para siyang ginawang background, no? Background view ng mga napakaganda ng mga high-rise buildings and skyscrapers ni Cebu, Metro Cebu. Tapos sa Iloilo naman, hindi ko nakita yung wala ko nakitang background view sa City of Iloilo na bukid, bundok, kasi hindi naman ako nakapuntang dagat, no? Hindi rin ako nakapuntang, basta yung malayuan from Mars. Siguro kung nakapunta ako ng Guimaras, panigurado, makikita ko yung City of Iloilo, no? Tapos merong background na mga bukirin sa kanilang likuran ng kanilang syudad. Pero meron ako nakitang bukid, pero hindi ko na i-vlog. Yung sa may Guimaras lang, pero iba yun Guimaras. We're talking about Iloilo, Cebu, Davao, and Bacolod, and Negros, and Manila. So sa Manila naman, wala akong makikitang magandang background view sa NCR kasi naman yun gaya niya, no? Di ba? Traffic. So paano yan ngayon? Nasa tulay, congested, bottleneck, di ba? Di ba dapat nagkuha na lang siya ng dito, way? Kasi maluwag naman dito na area. Anyway, so balik tayo, na-distract tayo doon sa ambulance. So yan yung mga view na hindi ko may pagpapalit. Oo. Tapos itong Mount Apo na to, mas lalo mo pa itong ma-appreciate kapag ikaw nasa Island Garden City of Samal. Sa Iloilo, ano bang view sa Iloilo na maganda, na hindi din pwedeng maipagpapalit. So yung disenyo ng kanilang lugar na ang syudad nila ay pinaghahati-hati ng mga ilog, no? Divided by rivers and esplanades. Ang ganda din. So yan yung mga ganong alangan naman ng ibang mga syudad dito sa Pilipinas, igagawa rin sila ng mga ganong struktura, estilo or hugis ng mga ilog nila na napakaganda din, no? Kumbaga ilog siya, ginawa siyang tourist attractions at lugar, kumbaga para safe place siya para sa mga tao makapagpahinga, makapagtambay, makapag-exercise for recreation. Pero yun lang, no, mga view lang yan mga hagala na masasabi nating income, kumbaga siya, no, hindi siya pwedeng ipagpalit, no, sa kahit anumang view. So ano pa ba mga view ang makikita natin? So meron din kami ilog dito.
Oh, dito nga pala tayo sa sa Bolton Bridge. Shout out pala kay Namits. Si Namits is isa yung ang kanyang mga angkan, mga tawag nito, mga ninono, no, ay nagmula daw sa lupain ng Iloilo. Kaya siya hiligay nun from Tacorong or Coronadal or Marbil. So ngayon na-mention, ikaw ba yung nagsabi sir, Namits, na ang Iloilo ay maliit ang sidewalk? Parang pinpoint out mo ron sa part na yun sa yung ako'y pumunta ng Lapas Bin or Haro. Na sabi mo na napakaliit ng wala sidewalk. Or kung meron mga sidewalk, napakaliit. So ito yung tinanong ko sa iyo. Ito yung minimin ko na kahit naman dito sa Davao. Yung sidewalk sa tulay ha, talagang siya exclusive for pang lang siya, pang solo lang na tao. Pero tingnan mo nga sila, dalawa sila naglakad di ba? Dalawang tao sila. Pero kung tatluhan na kayo, mahuhurog tayo isa. So isa na talaga siya, hindi kayo pwedeng maglakad dito na nag-aakbayan, di ba? Kasi na talaga siya, intentionally for single person lang, no? Yan lang, no, ang view namin dito sa Davao. Ito yung view na masasabi ko talagang hindi ko siya may pagpapalit kahit kanino man, no? Tapos Esplanade, wala pa tayong wala pa tayong additional na balita sa Esplanade natin. Pero siguro tingnan natin ngayon kung mapunta natin yung Esplanade doon sa unahan, no? Siyempre, baka sabihin walang sinabi ang Esplanade ng Davao City sa Iloilo, Esplanade ng CDO, Esplanade ng Marikina, o kung saan may mga esplanade, no? Siyempre, hindi pa yan talaga masasabing tourist attraction or tourist destination or tourist spots pa ng Davao City kasi marami atang maraming inuuna ang Davao City, no, na i-develop. Pero na to, aabot na to sa pinakamalayo hanggang Mandog yata I don't know, daw sure. Basta yun na mga gala, we're talking about view, no, na natural wonder na hindi talaga natin pwede ipagpapalit. Sa Mount Apo, Mount Mayon, diba? The best din yun. Diba? Yun yung mga view na talagang masasabi mong one of the best, one of the kind. May billboard na pala sa Davao. As far as remember kasi, ang Davao City ay pinatanggal ni Mayor Sara Duterte ang mga billboard, particular dyan sa may areang Bangkirohan, no? Sa may Grabahan dito na area. Pinatatanggal niya kasi nga ang rason nun ay hindi daw siya maganda ang location na lagyan ng malalaking billboard kasi nakakaharang siya sa view ni Mount Apo. So ngayon, meron akong nakita ditong billboard yan, for example yan. So bakit may billboard dyan nakalagay? Nahaharangan yung ganda at beauty ni Mount Apo. So I don't know, no? So baka mapanood to ni Mayor Basde o kung sino man ang makakaparoon dito ng mga taga Davao City. So yun lang, akala ko ba pinatanggal nga ni Mayor Sara Duterte dati. Yan ang istorya ha. Wala akong ma-recommend na article link or link ng article. Basta kayo naririnig ko lang yun dati. So iba talaga pag naririnig lang hearsay. Tapos yung mga nagsasabi naman hindi naman natin talaga din sure kung gaano sila ka-legit magsabi ng mga balita or ng mga storya, no? Kung saan nila nakuha, yung nakalap yung ganong istorya. Kaya nga may mga dyan, mga nagsasabi sa comment section. Napapansin nyo kapag kami nagko-comment ang ginagawa ko is sabi ko talaga seryoso. Tapos kung hindi ako convinced, talagang hingi, baka naman pwedeng pa-share ng iyong mga link ng mga article kung saan mo siya nabasa para naman mabasa ko din at ma-share ko rin sa iba. Hindi ko pwede i-share yung sabi mo lang, kundi i-share ko yung article na sinare mo sa akin din, ganon. So basahin ko at basahin din nila, di ba? Ganon yun So it doesn't mean na wala akong duda, wala akong tiwala sa iyong credibility na magsabi ng totoo, pero ang sa akin na talaga makasigurado kasi ang ginagawa ko dito sa channel ko nagsispread ako ng ng information, tapos yun pala fake news and hindi totoo, di ba? So mahirap na, delikado din kahit pa wala man akong sinumpaan na gayos kasi wala man akong sinumpaang tawag nito, wala akong walang agreement or sinumpaan kagaya talaga ng mga taga mainstream media na ako'y sinusumpa na para lang magbabalita sa tama para sa lahat, yung mga ganun, di ba? Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Wala akong ganong covenant na naganap sa aking pag-vlog. Kumbaga, lang to, no? Prerogative lang talaga namin to ng mga vlogger, no? Our vlog, our rules, our channel, our rules. Pero kahit naman, meron pa rin tayo mga kapwa vlogger dyan, no, na nag-vlog na kagaya nito, istilong ganitong content natin, no? So syempre
kailangan din talaga natin pala na pag-igihan na ang ating mga research or no, yung estilo natin research na nito talent or skills, no? Research pag may time. Kaya minsan pag may mga nagsabi ng mga information na parang tingin natin bago sa ating pandinig at hindi tayo sigurado, huwag agad maniwala, hanapan natin sila ng resibo. Kung hindi man resibo, at least yung yung link ng article kung saan nabasa. And i-check natin kung hindi ba yun hoax din na page, kasi hindi rin kasi lahat ng mga blogspot and blog sites and articles na nababasa natin is totoo na. Di porket nag-i-exist sa internet, na siya, no? Totoo na talaga siya. Kasi minsan, ang iba dyan, wala lang, hoax lang talaga. Hoax means fake news, ganun, hindi totoo. Scam, clickbait. So, yun lang mahagala ang view sa Davao City na pag papalapit ka dyan sa unahan, hindi mo na siya ma-appreciate kasi meron ng billboard na nakaharang. So, yun lang. Bali, yun nga, si Mayor Sara Duterte dati, pinatanggal yung billboard. Pero as far as I know, ang billboard, pinatanggal yan sa Metro Manila nung araw. Parang pinagdidebatihan, pinagdidiskusyonan ng mga senador at congressman dahil nga sa danger, no, nahatid nito kapag may malakas na hangin, bagyo at ulan. Kasi maaari talaga siyang maglalaglagan at makakasira siya ng mga housing properties and syempre lives of Filipino people. So ang gagawin natin ngayon dito after itong vlog na to, pinakita ko na yung view natin, talaga mahagala, na miss ako. Tapos ito, within the city, within the heart of the city, meron kaming mga mangroves, pagatpatan ba, meron pa kaming mga mga nipa plants. So ang ganda lang ng ilog namin dito, wala kang maamoy na burak, wala kang maamoy na putik, di ba? Na bulok na lupa, da ganun. Oh, counterflow lang tol. Mga bright. Ayos yun ah. Oh, nice one. Ayos yun, mga bright na mga tao yun, nag-counter. Anyway, so pagbabanggain sila ng pag meron silang makasalubong na tarantado at banggain sila, wala talaga silang wala silang laban. Kasi wrong wrong way. O di ba mga hagala, yan ang sasabi ko sa inyo na walang perfecto na lugar. Kahit pasabihin natin na Davao City is one of the most disciplined city, disciplined people. So anong natin doon? Anong panlaban natin doon? Siyempre sabihin ng mga taga-ibang syudad na taga Davao, sabi disiplinado mga tao, bakit mayroon ng counterflow? Di ba? Pwede sasagot ng iba dyan. Ayoko makipaglaban. Kasi yun what you say is what you get, di ba? So ayoko na ipaglaban yun. Pero ang pwede diyong gagawin na rebuttal card or tawag na ito, pang response. Hindi naman yung taga rito. Mga taga ibang probinsya yun. Tinapon yun dito. Kumbaga, ganon. Hindi naman yung taga rito lang yun, dayo lang yun. Kasi kung taga rito yun, sana hindi sila dadaan, hindi sila maka-counter. Kasi wrong way sila. Maaari silang mahuli or masagasaan, madisgrasya. So, panigurado hindi yung taga Davao. Pwede. Pero the fact na dumaan sila dito, andito sa Davao nakatira for 3 months, 2 months, 4 months, 5 months, o 6 months dahil dito sila natatrabaho. So, makukonsider na sila as part of Davao people, Davao community, di ba? Yun nga lang, hindi pa sila na-orient about sa rules and regulations, no? And about discipline na piniperform natin dito mga Davaoenyo. Kahit nga tayo mga taga Davao mismo, di ba? Dito tayo pinanganak at tumanda, pero still we commit mistakes pa rin, no? Na opposite sa ating kiniklaim na discipline tayo dito. Minsan aminin natin, huwag natin paka-hypocrite. Nakakapagtapon din tayo ng mga basura somewhere. Di ba? Kaya ganun lang naman. Pero ang good thing na talaga sa Davao is andun pa rin yung natin, yung pakiramdam, no? At tayo kisama na di porket meron tayo nakikita nagwawalis ng mga tao dahil binabayaran natin minsan kasi pera natin yan lahat. Mga Pilipino, hindi. So siya, still meron pa tayo pag-aatubiling magtapon-tapon, meron pa tayong naghuhunos dili pa rin tayo or nagdadalawang isip, no? Palingon-lingon muna bago magkalat. Pag wala nakakita, sige tapon. Ganun lang yun Yan ang tatatan ng mga guilty pleasure, kumbaga. Okay, siguro mga hagala, thank you for watching at tayo pupunta doon sa may Baywalk, Esplanade. Tapos gawin natin content kahit anything, no? Under the sun na pwede mapag-usapan. Bye bye, ingat sa